Nawa ay sa pagmulat pa lang ng iyong mga mata, ay maramdaman mo na ang pagmamahal ng ating Panginoon upang sa bawat kabigatan, alam mong hindi ka nag-iisa. Sa araw na ito, ating pagnilayan ang salita ng Panginoon mula sa unang Juan, Kabanata 5. Binigyang diin dito kung paano pinagtagumpayan ng sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesus ang sanlibutan. Kung sino ba ang mga totoong sumasampalataya sa Kanya, kung paano tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, at paano natin iyon dapat ipamuhay. Verse 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Ang pagsunod ay hindi lamang nakabase sa ating emosyon. It requires maturity. And God wants us to mature into righteousness, into holiness, upang mamunga tayo ng bunga ng banal na Espiritu. Verse 4. Sapagkat napagtagumpayan na ng anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 5. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang sanlibutan. John 16:33. At dahil tayo ay sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos, napagtagumpayan na din natin ito. Kaya huwag tayong matakot anuman ang maging pagtawag sa atin ng Panginoon. Huwag nating isipin na hindi natin kaya anuman ang ipagawa niya sa atin dahil lamang sa ating mga kahinaan at kakulangan. At huwag tayong panghinaan ng loob saan man niya tayo dalhin, sapagkat noon pa man ay napagtagumpayan na niya ang daigdig. Ang lahat ng ito ay nakaplano na at tayo ay inihanda na niya para dito. Walang nagkataon lang sa Panginoon. Ang lahat ng ito hanggang sa kaliit-liitang detalye, hanggang sa kaluma-luma ang pangyayari sa ating buhay. Lahat yun ay magkakaugnay. Ang Panginoon ay hindi nakadepende sa ating timeline. May sarili siyang timeline. At bago tayo tinawag ng Panginoon sa lugar na ito, tayo ay inihanda na niya. At hindi lang tayo regalo ng Panginoon sa church, biyaya din niya tayo sa isa't isa. And God is building this church through every believer. We are set right, restored, and repaired for this mission. We are set apart. Tayo ay Kanyang pinili. Verse 11. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pagbibigay sa atin ng Panginoon ng buhay na walang hanggan o ng ating kaligtasan is not just about rescue but rebirth. Hindi iyon nagtatapos doon, kundi tungkol din iyon sa kung paano natin iyon palalaguin. At kailangan natin ng church, ang ating mga leaders, upang kung paano tayo deeply rooted sa Kanyang mga salita, ay ganoon din tayo lumalim sa ating pananampalataya. Verse 16. Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin natin ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ang Panginoon ang nagbibigay ng bagong buhay. New birth with a purpose. May pagbabago. May kapatawaran. May new identity sa Panginoon. At namumuhay hindi para sa sarili, but for God's glory. Sa ating pagsunod, let us pursue holiness. Hindi dahil itong ine-expect sa atin ng mundo, kundi dahil sa kung sino tayo at sino ang tumawag sa atin. Huwag tayong matakot sapagkat tayo ay pinili na ng Panginoon at tayo ay Kanyang sasamahan hanggang sa huli, tulad ng kung paano niya pinagtagumpayan ang lahat. Let us honor the equipping grace of our leaders sa ating mga buhay. Ang ating mga leaders ay biyaya ng Panginoon sa atin. This mission requires commitment, discipline, and consistency. At simulan natin iyon sa ating mga sarili, sa tulong ng church, ng ating mga leaders, at sa
tulong ng isa't isa. Sabi nga ni Pastora Jen, kahit feeling mo ayaw mo na, magpatuloy ka pa rin. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa kaligtasan at panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat nagkaroon kami ng dahilan kung bakit kami nabubuhay, kung bakit kami bumabangon araw-araw. Nagkaroon kami hindi ng kabalisaan, kundi pananabik sa mga araw na dadating. Nasa aming pagsunod, Panginoon, gagabayan mo kami, sasamahan mo kami, upang hindi kami madala ng sanlibutan at mailayo ng kaaway kung saan mo kami tinawag. Salamat, Panginoon, dahil inihanda mo kami at alam namin na walang makakapigil sa mga plano mo sa amin, sa church, sapagkat sama-sama naming haharapin ang lahat ng iyon ng puno ng pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen.